MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Siguro sa pagbalik na. Wala talagang solusyon ang traffic kung hindi tayo malipat sa kalsada at mapunta sa mass transit. Kaya tayo naglalagay ng mga subway, naglalagay tayo ng mga tren. Ito po, para naman ay mas madali talaga. Mas madali, wala ng traffic. Kaya pag sumakay ka ng tren, walang traffic. Hanggat maaari, yung mga roadworks, gawin sa gabi. Huwag yung mga tulay. Kasi yung tulay, naku, magmamahal yan. Doble ang oras na, na aantayin natin. Pero yung mga roadworks na talagang maraming dumadaan, pagka papasok at pag-uuwi, ay huwag na natin harangin. Antayin na natin yung gabi. Yung gabi, halos walang traffic, yun, gawin natin yung roadworks doon. Sa kahuli-hulihan, ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Kailangan na natin yan. Tagaraw sa may dagat na masyal at pagdilim sa may baybay humimlay at nagyak. Mainit. Mainit po mga kaibigan ang mga issue natin ngayon. Abay sumasabay sa init ng panahon. Abay ingat-ingat po sa heat stroke mga kuyang mga ateng, ha? Abay dun sa Dagupan City, Pangasinan. Aba, good morning Mayora Belen Fernandez. Abay 44 degrees Celsius pala ang temperatura dyan kahapon. At baka daw umabot pa ng 51 degrees Celsius maibigan sa buwan ng Mayo. Naku, wag naman. At umiinit po ang panahon, umiinit ang mga issue ng mga natin ngayon. Abay katulad na lamang nung mukhang hindi pa naayos yung mukhang umiinit na naman ang bangay ng Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Digong Duterte. Abay yung issue po mahibigan ng West Philippine Sea, ha? Abay ang sabi ng Pangulong Marcos horrified. Nangilabot daw po mabigyan dun sa issue ng gentleman's agreement ng Pangulong Digong Duterte at President Xi Jinping. Mukhang naapektuhan na rin ang ating Vice President, ha? Abay, good morning, Second Gentleman Attorney Mansa Carpio Kuyang, sir, ha? Abay, bakit ganon, ha? Abay, sabi ng Pangulo, sige, ibalik na natin ang dating schedule ng klase ng mga bata from June to March, ha? Dahil sa init ng panahon. Pero ang sabi ng Vice President Inday,
Teka muna, wag biglaan, dahan-dahan. At nasundan pa ng tatlong itinalagang caretaker mahabigan. Habang ang Pangulong Marcos ay bumiyahe na, nasa Washington DC na ba? Nasa White House na ba siya? Para sa trilateral summit dun sa Amerika, ha? Sa pagitan ng USA, President Joe Biden, President Xi Jinping, Xi Jinping tuloy, Pangulong BBM at yung Prime Minister ng Japan. Sino nga ba yung Prime Minister ng Japan? Si Tomodachi Fumio ba yun? Mga kaibigan, yan po ang ilan lamang sa ating tatalakayin ngayon. Oy, yung mga drivers natin, ha, mga farmers natin at mga golfers, nako. Idol Mr. Birthday Boy Jel Chris Laksa, ha, kayo mga golfers, ha. Abay Mr. Sergio Ortiz ng ECOP, ha. Ingat po sa heat stroke, ha. Huwag kayong magtitipid, kumuha kayo ng umbrella girls, ha. Ayan, para makatulong din kayo sa mga umbrella girls magkaroon ng hanap buhay, ha. At maganda-gandang tip. At siyempre po mahabigan, uy, parang Elmer ngo, ha? Abay, mag-umbrella girl ka, ha? Kasi itong si Elmer ngo mahabigan ng cherry looms. Abay, itong golfer na ito, hindi nagsusombrero ito mahabigan, ha? Hindi rin nag-umbrella girl. Abay, kailangan mo na ng UG Paricoy, ha? Para iwas tayo sa heat stroke. Anyway, ano ang latest sa Malacanang? Ano ba ang dahilan, ha? Ano ba ang dahilan, Mr. Little President? Manong Lucas Bersamin, Apo, bakit tatlo ang itinalagang caretaker ngayon? Habang wala ang Pangulong Marcos, ilang araw ba siyang mawala? Abay, isinama si dati si Vice President Inday lang. Ayun, si Executive Secretary at isinama pa si Manong Condring, ha? Oy, Apo Secretary Condring Estrella, abay, kumusta ka na, Apo Secretary, ha? Bakit tatlo kayong caretaker ngayon? At siyempre mahabigan, abay, maganda po ito, ha? Siguro, o nga pala, ha? Edniel Parosa, ha? Sinong kaninong driver ba yung sinong totoo bang senador yung may-ari nung sasakyan na number 7 na dumaan na naman sa kanina? Diyan sa may bus lane, diyan sa may EDSA Mandaluyong. Walang ha? Abay, luko-luko rin yung driver niya. Ayan, naku. Itim na Land Cruiser. Wow, bagong-bago, ha? Mukhang galing sa inyo ito sa Toyota Alabang Mr. Cesar Lee, ha? Number 7. Kaya lang loko yung driver. Ano nga bang pangalan malo nung driver ng sasakyan na yan, Land Cruiser? Abay, ibinigay yung yung driver's license. Pero tumakbo. Walang hiya naman ha. Kayo mga kongresista natin, ha, mga senador natin, abay, sabihan po yung mga drivers natin na abay, huwag mayabang pa sa amo, ha? Minsan kasi may mga pasaway tayong mga driver dyan, mas magaling pa sa amo, ha? Walang wangwang, walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Ayan, siguro matutuwa ang dating Pangulong Aquino ngayon. Abay, Mr. President, nasaan ka man ngayon? Abay, ginaya po ng Pangulong Marcos ang yung policy na walang wangwang. Abay, tama lang kasi minsan nakakaasar minsan mahabingin ang traffic, minsan may nakasunod kang sasakyan. Abay, panay ang wangwang o kaya may escort pa, ha? Pagkatapos ang sakay lang naman pala mga mga taga-pogo. Damdamin Bayan. Nga pala dapat yan din ang check-in ninyo, General Benjamin Acorda. Teka muna, hindi na nga pala si General Benjamin Acorda ang PNP Chief. Sino nga ba yung bagong PNP Chief natin, Malo? Si General Marbil ba yun, ha? Abay, Ilocano ba itong si General Marbil, ha? Abay, siguro yan ang dapat tutukan. Siguro magkano bang binabayad ng mga yung mga kumukuha ng
ng escort sa PNP, ha? Yung mga sumasideline, ayan, dati-dati ano lang sa mga escort lang sa funeral procession sa mga patay, ha? Abay ngayon po, mahibigan ang dami-dami kung sino-sino lang yata ang may mga escort na ganyan. Damdamin Bayan. Pwede bang huliin din yung mga nag-e-escort ng ganyan, General Marbil, ha? Ayan, General Marbil, ang bagong PNP chief. Ilocano ba siya? Anyway, sandali lang mahabigan dahil ang sabi pa ng Pangulong Marcos, naku, Mr. President, mukhang kulang yata yung advisory po ninyo. Ayan, hindi na extend ang deadline ng PUV consolidation. Pero kulang yata Apo Lucas Bersamin, Mr. Little President, sir. Abay, dapat dapat sinabi doon, okay, wala nang extension ng deadline ng PUV consolidation, pero dapat may kulatilya, Mr. President Apo Lucas Bersamin, sir. Dapat sinabi nyo na dapat ang priority nga bibilihin na mga modern jeepney ay yung mga gawang Pinoy. Damdamin Bayan. Mamaya, puro made in China na naman yan. Nasa ating linya ang National President ng Piston sa issue po ng deadline ng PUV consolidation. At ngayon po, mahabigan kasama sila sa mga humihiling na gawin daw pong 15 pesos na ang minimum fare, mga kuya. Kamodi Floranda, magandang umaga po sa inyo, Kamodi. Magandang umaga po, Sir Dio, at siyempre sa ating mga tagapakinig, magandang umaga po sa lahat. So anong masabi nyo? Ayan, nagsalita ang Pangulong Marcos, sabi hindi na po magkakaroon ng deadline ng implementation ng PUV consolidation. At tayo ay kinukumbina natin itong panibagong pahayag ni BBM na sinasabi nga niya na wala ng extension, yung ating pagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Sa atin lang ay dapat ay masusing pinag-aralan ng Pangulo ng ating bansa itong kanyang pronouncement. Sapagkat Sergio, sa panahon na mawala talaga yung ating mga traditional jeepney, ay hindi lamang maipektuhan yung ating mga operator at driver, kundi mismo yung ating mga commuters at mismo yung ating ekonomiya. Kaya't mahalaga na dapat ito ay masusing pinag-aralan ng administrasyon. Ayan na. Anyway, so kung ipapatupad na ito, Kamodi, abay kakayanin nyo ba na bumili ng mga bagong modern jeepney? At sa ating Sergio ay alam naman natin na mula pa nung ipinatutupad yung mula noong 2017 itong modernization ito, ang sa atin ay malinaw yung ating posisyon. Kung sa ilalim ng modernization ay sa ilalim ng rehabilitation ng ating mga pampublikong transportasyon. At sinasabi nga natin, dapat yung mga lokal nating mga manggagawa ng ating public transport suportahan ng gobyerno. Marami tayong mga gumagawa ng ating mga jeep dito sa ating bansa na dapat ito yung tangkilikin ng gobyerno dahil ito ay makapanatili ng kabuhayan ng mga operator, ng mga driver at magluluwal ito ng trabaho sa ating mga lokal na mga manggagawa. Hindi katulad sa ngayon, sa ilalim po ng modernization, bagamat sinasabi nila na bukas na sila doon sa sinasabi nilang Philippine compliance, pero wala namang executive order na inilalabas ang DOTR tang LTFRB. Ano nga ba yung Philippine compliance? Dahil sa ngayon ay alam natin, Sergio, na merong ibang bansa na naman na nakaka-insulto sa Pilipinas na ginaya yung ating mga jeepney na sila yung naglalako dito sa atin. No? At sa atin ay sinasabi nga natin, sige, kung seryoso ang gobyerno sa usapin ng modernization, dapat hindi binabawi yung ating mga prangkisa, dapat hindi tinatanggalan ng authority yung ating mga individual na mga operator. Sa atin ay tayo ay malinaw yung ating posisyon, wala tayong problema sa modernization. Ang linalabanan natin dito, bakit kailangan naming mag-consolidation? Bakit kailangan naming mag-go ng corporation? O bakit kailangan kumpiskahin yung aming mga prangkisa? At isa pa, Kamodi, ayan, napakamahal yung mga sasakyang inilalako sa inyo. Abay, umaabot ng 2 million. Samantalang itong mga locally made, gawa ng Francisco,
kakayanin ng less than 1 million, kaya less than 1 million ka-Modi. Wala bang kolatilya dyan na dapat ito ang mga dapat i-alok o kaya ibenta sa mga jeepney operators, drivers ka-Modi? Yun nga po yung inaano natin na kung titingnan natin halimbawa sa ngayon, yung mga minibus nagkakahalaga po ng 2.6 hanggang 2.8 million hanggang 3.3 million depende sa tatak at klase ng mga minibus. Na sinasabi nga natin kung ang layunin talaga ng gobyerno ay pagsasayos lamang ng ating public transport, mas dapat ang suportahan ng Estado yung ating mga lokal na mga manggagawa. Hindi lamang ang Francisco, hindi lamang ang Sarao. Nandiyan pa yung mga escaper motor, nandiyan po yung Maladinya, nandiyan yung Hataw at halos lahat ng ng ating mga probinsya may gumagawa ng ating mga pampublikong transportasyon. Kapag ito po ang sinuportahan ng Estado, ay pag-angat po ito ng ating ekonomiya. May mga grupo na humiling po na gawing 15 pesos ang minimum fare dahil sa tuloy-tuloy na pagtaas din ng presyo ng crudo ka-Modi. Ano po ang stand ng piston dito? Sa atin po ay nire-respeto at kinikilala natin ang posisyon ng iba't ibang mga federation dahil alam naman natin ito ay pangangailangan ng ating mga driver at mga operator, yung usapin ng dagdag kita. Pero sa bahagi po ng piston, mas ang panawagan natin ay bawasan o tanggalin yung mataas na buwis sa produktong petrolyo sapagkat kung ano man yung magiging dagdag na pamasahe ay magiging pasanin din ito ng ating mga mamamayan sapagkat kung titingnan po natin ay sa ngayon ay halos umaabot lamang ng 610 pesos ang minimum na sahod ng ating mga manggagawa at di hamak na mas mababa ang sahod ng mga manggagawa sa labas ng National Capital Region. Kaya sa atin po, inuulit natin, nire-respeto natin ang posisyon ng iba't ibang mga federation, pero sa bahagi po ng piston, ang mas panawagan po natin ay yung pagtanggal sa mataas na buwis sa produktong petrolyo dahil pag ito po yung tinanggal ay magdudulog ito ng pagbaba ng mga pangunahing serbisyo at mga bilihin. Balikan ko lang ka-Modi yung PUV consolidation na totoo bang si Ka-Obet Martin ang binigyan ng karapatan ng LTO ba o DOTR para umangkat ng mga imported na mga modern jeepneys ka-Modi? Hindi ko po alam, Sir Dio, yung kanilang agreement ng LTO permit ng DOTR. Okay. Maraming salamat, ka-Modi Floranda. Thank you. Good morning. Salamat po, Sir Dio. Ingat po. Makaibigan ang National President ng Piston na ka-Modi Floranda. Damdamin Bayan. So, yan po ang kulang yata Apo Lucas sa Bersamin, sir. Ha? Abay, baka ang pinapayaman natin dito ay ibang kumpanya, ha? Dapat unahin natin ang mga Pinoy. Abay, dapat ipatupad natin yung Filipino first policy. Ika nga. Ay, nako talaga. Babalikan po natin lang pang mga issues. Standby sa ating mga reports. Standby Let Narciso mula sa Malacanang. Kasama ba sila sa biyahe sa Amerika? Standby Raymond Dadpas. Nako, sino itong senador na may-ari nung Land Cruiser na dumaan na naman sa bus lane kaninang umaga sa Mandaluyong? Standby manang Milky Rigunan. At siyempre, anong flash report natin? Ano yung flash report na yan, ha? Flash Report. Flash Report! Naku, isang helicopter po mabigan na bumagsak. Ayan, AFP training helicopter bumagsak sa Cavite City. Naku, anyari, ha? Ligtas ba yung piloto niyan? RS number 52, Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, dalawang piloto ngayon ang sinusubukang i-revive habang nag-uulat tayo ngayon. Matapos bumagsak itong sinasabing training chopper ng Armed Forces of the Philippines sa likod ng Cavite City Public Market. Pagkumpirma sa DZRH News na AFP spokesperson Colonel Francel Padilla ay mula sa Philippine Navy, Lakay. Itong chopper plane na ito bumagsak. Wala pang isang oras ang nakalilipas. Wala pang opisyal na ulat ang bahagi ng Philippine Navy, pero binabanggit sa atin ng Colonel Padilla ay dalawang piloto ngayon ang hindi pa matiyak ang pinakakalagayan
hindi pa masabi lakay kung ano pa yung sitwasyon nitong dalawang piloto pero sinusubukang i-revive. Yun ang exact term na ibinigay nitong si Colonel Francel Padilla. Ang tabayanan, yung ilan pang mga Edniel, na doon sa site mismo at mula sa Philippine Navy lakay. Edniel, saan bumagsak? Sa tubig o sa lupa? Lupa lakay likod ng ano lang ito, likod ng Cavite City Public Market at may mga lumilitaw na lakay na mga footages sa social media. Mukhang marami ring mga netizen ang nakakuha sapagkat medyo public ito, public place at likod lang ng palengke. Mabuti na lamang lakay at hindi doon tumama sa mismong palengke pero yung info na yan ay isa pa doon sa mga ikukumpirma natin. Siguro mahalagang makita o malaman wala doon sa mga polis na kung sino man doon sa area likod daw ng Cavite City Public Market lakay, sabi ng AFP. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa iyo lakay. Damdamin Bayan. Flash Report. Flash Report. Maraming salamat, Edniel Parosa. Babalikan po natin ilang pang mainit na mga issues natin ngayon. Naku, eto nga pala mga kaibigan, merong isang kilalang real estate broker, may-ari ng hotel. Naku, Diyos ko po mahabagin ha. Ang daming mga Pilipinong niloko doon sa Hawaii. Abay binentahan ng mga ng mga nag-pre-selling ng mga condominium units. Abay natapos na ng matagal na panahon, fully paid na po sila. Pero kamukha mo pagdating dito, abay hindi pa natatayo yung condominium building. Babalikan natin yan sa ating pagbabalik. Damdamin Bayan. At siyempre mga kaibigan, para sa ating mga birthday celebrants yan. At siyempre mga kaibigan, para masaya ang yung mga mag-outing ha. Abay, para kompleto ang kasiyahan natin mga kuya ha. Abay, kailangan may kasama tayo ha. Para doble ang kasiyahan, doble ang tawanan natin, masaya ang barkada. Abay, dapat may kasama tayong Emperador Double Light. Doble suabe, doble sarap. Magaan na inuman lang makuyang. Easy-easy lang yan. Chill-chill lang with Emperador Double Light. Dahil doble suabe, doble sarap yan. Every moment ang gaan with Emperador Double Light. Emperador Double Light, doble suabe, doble sarap. Damdamin Bayan. Oras Chief Justice Alexander Jes Mundo, alas 8:31. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Magskilan, isang tableta up to 12 hours long-lasting bisa sa paulit-ulit na pain. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Growy with vitamin D3. Nagbibigay ng tangkad at lakas na di mo mahahanap sa iba. Champion, gawang peerless na 60 years ng tapat na walang katapat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Makati Med Health Hub ng Makati Medical Center. RH number 1. No. Oras Sister L. 8:37. Uy, namiss kita Sister L. Ay, namiss kita lakay. Ayan. How's the vacation? Okay lang, ayan. So, ayan. hindi naman po halata nag-enjoy sila kayo. Sobrang puti po nila kayo ngayon, Ganun ba? sa mga nakikinig sa atin. Nangitim ba ako? Tumakbo po kayo sa inyong mga TV. Ayan O kaya check nyo yung cellphone nyo. Mainit kasi sa Hawaii. Flash Report. Flash Report! Naku, malungkot na balita po. Mabigan yung dalawang piloto, Sister L, na bumagsak na AFP training chopper sa Cavite. Ayon po sa AFP ay hindi po sila nakaligtas mga kababayan. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 52. Edniel, please come in. Lakay, may update na nga at nakalulungkot na balita mula sa Armed Forces of the Philippines sapagkat bagamat parehong naisugod sa magkaiwalay na pagamutan, itong dalawang sakay ng training chopper ay hindi rin nga sila nakaligtas at binawian din ang buhay. Unang isinugod lakay sa Cavite Medical Hospital. Itong isa doon sa dalawang tauhan ito lakay ng Philippine Navy. Pero idineklara ring dead on arrival o nasawi 7:41
7:43 na ma'am, 2 minutes na yung pagitan sa Bautista Hospital, ay binawian ng buhay yung kanyang kasama. Sakay sila lakay ng Philippine Navy Robinson R-22 trainer helicopter na nagsagawa ng emergency landing ngayong umaga dyan sa paligid ng Cavite City Public Market. Wala pang iba pang pahayag ang AFP at Philippine Navy kung ano yung pinaka-problema na nagresulta nga dito sa emergency landing at eventual crash na nagresulta dito sa casualty ito sa hanay ng Navy. Kinukumpirma din natin lakay kung isa doon sa dalawa ay since training training chopper ay hindi pa talaga kumbaga tauhan o hindi pa full-fledged Navy personnel. Pero most probably niyan, Edniel, may trainer yan. Yung nag-train na dun sa estudyante siguro at trainee, definitely enlisted personnel na ito ng Philippine Navy. Oo, kung sino-sino sa dalawang yon ay lilinawin pa natin, pero ayun nga ang malungkot na balita at mamaya mag-update ng AFP kapag nakumpirma na o nabigyan na sila ng full report lalo na on the ground. At syempre kapag nagkaroon na ng resulta, yung pakikipag-usap ng AFP dito sa pamilya ng dalawang sakay ng nabanggit na training chopper. Di pa binabanggit yung mga pangalan na Edniel? Binanggit na sa atin lakay sa DZRH News, pero nakiusap muna na sila ay makikipag-ugnayan din sa pamilya nitong dalawang ito sakay ng PN Robinson R-22. Para sa kauna-unahan, teka Edniel, yung chopper ba sumabog nung bumagsak, nasunog o hindi naman? Wala rin tayo lakay impormasyon kung sumabog, pero batay doon sa sa mga kuha ng mga netizen na nandoon nga sa paligid ng palengke ay wasak talaga syempre yung training chopper, pero wala namang info lakay kung naggulot ito ng pagsabog kasi nakalapit pa nga yung mga tao doon sa lumalabas. Ang pinagbabatayan natin dito ay yung mga social media videos at post na mayroon din. At kanina, ito, pinapakita tayo ngayon sa DZRH News TV. Isa lang yung official photo. Yan yung official photo lakay ng crash. Galing yan sa AFP mismo ang nagbigay. Yan yung itsura ng paligid. Parang mga damuhan pa yan at mga puno. Yung bakanteng lote, Oo. Yan ang kahit pa paano, at least hindi doon sa sa kabahayan, o sa palengke mismo. Lakay, yung binagsakan. Pero yun nga, malungkot na balita sapagkat hindi pa rin nakaligtas yung dalawang nag-emergency landing dyan sa lugar. Babalik tayo lakay makalipas ang update mula sa Armed Forces of the Philippines. Balik sa inyo, Sister Ed lakay. Maraming salamat, Edniel Paros. Flash Report. Flash Report! Yan ang malungkot na bungad nating balita, Sister L. Ayan. Ang aga-aga. So, bagamat di pa po officially binabanggit ang pangalan ng dalawang namatay sa training chopper ng Philippine Navy, tayo po ay nagpapaabot ng pakikiramay. Armed Forces lakay, AFP. Ayan, pero tauhan ng Navy yung lakay? Ng taga-Navy yung alam mo, mga major services sa Navy, meron ding helicopter yan. Ayan, hindi lang puro barko. Ayan, so yun po ang report ni Colonel Padilla Edniel. Dino-double check natin lakay yung source natin. Ayan, so babalikan po natin ang isyong yan. At kumusta ka naman, Sister? Lakay, welcome back muna. At alam ko namang nag-enjoy ka kaya hindi na kita kukumustahin. Pero nasan yung pasalubok ko? Wala ba tayo dyan? May empanada dyan galing Paway. Pero welcome back lakay. Ayan. Sa mga medyo nabibiktima na ng fake news dahil po hinahanap si Lakay. Ikaw daw pala nag-resign na. Ayan. Hindi ko naman alam Lakay. Hindi ka na nagpaalam. Abay, pagka nag-resign na ako, yan na isang himala.
Yan po ay isang himala, mga kaibigan. Oo. So, kasi hindi lang kayo, na-miss ka lang ang ating viewers and listeners. Sinahanap ka nila. Oo nga, nakakamiss. Na-miss ko rin po kayo, ha? At sa ating mga nagtatanong, ayan. Pero ang tanong ko po sa inyo, mga kuya, mga ating, mga kababayan, nakapag-break ka na ba? Ha? Nakapag-relax ka na ba? Aba? Sabayan ang break time ng malamig na RC Cola Mega Sister L. Itong RC Mega, masarap na babalik-balikan dahil affordable. 24 pesos SRP lang. Ang damdaming bayan, sarap ng RC Mega. 24 pesos SRP lang. Yan ang himala. Yung presyo niyan, Sister L. Alam mo ba, nakita ko na yung nila, commercial. Ganun ba? Oo. Napakaganda ng commercial nila. Sobrang creative. Ayaw pagka hinimatay ka tayo... Papay na may wasang kutsaritang RC. Isang tansan na RC Cola. Ang galing ng tapos pagka medyo masakit ngipin ko lakay, alam mo na gagawin mo. Ayan. Idampi mo dito yung malamig na bote na RC. Anyway, magandang umaga po sa inyo, mga kaibigan. Abay, kumusta po kayo, ha? At speaking of mainit na panahon na Sister L, abay, tinatawagan din natin ang mamaya may nako tayong balita, hindi magandang balita, ha? Mula sa Waipahu, Hawaii. Ayan. At dun sa Eva Beach, Hawaii. At dun sa Waikiki, Hawaii. Teka muna, ba't off mic ka? Ayan. Sorry naman. Ay, lakay ang Pangulong Bongbong Marcos, ha? Lumapag na siya sa Washington. Nakarating na ba? Nasa Amerika na siya lakay. Kalalapag lang kanina. So alamin natin mamaya ang update kay Miss Let. Oo nga, at alamin din natin kay Miss Let bakit tatlo-tatlo ang caretaker ngayon. Oo nga lakay, bakit kaya tatlo? Abay, parang hindi maganda para kay Vice President Inday Sara niyan. Pero sandali lamang dahil kahit matagal pa ang Pasko, Sister L, abay, ang ating Ninong ng Bayan, Ninong ng Bayan Aris number 6, Sherwin Alfaro, abay, siya pa rin ay tuloy-tuloy sa pamigyan ng limpak-limpak na salapi sa ating DZRH Malakas promo nandun sa may Tondo, Manila. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng limpak-limpak na 1,000 dyan sa may tambungan? Tumbungan sa Tondo. Ayan la kayo! Ay, kainan la ka. Akala ko tumbungan pala, ha? Eatery, ayan. Tumbungan sa Tondo, Manila. DJJ Eatery, Tumbungan. Naku, mukhang masarap. Moriones, lakay. Mukhang masarap ang pagkain dyan sa may tumbungan, ha? Aris number 6, Sherwin Alfaro, please kami. Madami na bang kumakain dyan? Sherwin. Lakay kung madalas na nangangawit ang tumbong nyo sa traffic. Pero dito ibahin yung tumbong dahil napakasarap. Yung tumbong nila dito yan. Sa DJJ Tumbungan dito. Dito pala kumakain sila, Yorme Isko, si ayan yung sikat dyan, nakainan. Yan yung mga taga... Ay, tita, ate. Tagalirit Namili po, pasensya na Kaya nga, pero maliit, masarap at mura ang pagkain dito sa DJJ Tumbungan. Naghahap po kami, naghahap po kami ng ulam. Si ate ba ang kusinera sa may-ari? Anong pangalan niya, Sherwin? Pangalan mo, ate?
Nawala yung audio, Sherwin. Nawala yung audio mo, Sherwin. Lipat tayo lang kayo sa Zoom. Ayan, okay ayan, na. Yan yung si ate yung kayo ba may-ari? Kayo si Julie, isa doon sa letter J. Kasi BJJ. Akala ko Julie Tumbungan. Tumbungan po ba apelyido nyo, Aling Julie? Ang apelyido nyo po ba'y Tumbungan? Tumbungan. Hindi, apelyido. Jose. Jose pala lang kayo. Bakit naging Tumbungan yung pangalan ng store ni Bakit pangalan Mami daw Julie? ng tindahan nyo Tumbungan? Pili po sa amin yung tumbong at malinis po talaga. Marami pong nasasarapan. At saka po ano po yun blockbuster po sa amin yung tumbong. Noong unang panahon pa to, no? 1997 po kami nagsimula. 1997 pala. Kaya naman si Yormis ko, dito lumaki kumakain ng tumbong. Ano yan? Pinagmamalaki na tumbong. Tumbong ng baka, baboy, Yung tumbong daw po ba ninyo? Tumbong ng baka, backboy o ng chismosa? Baboy. O tumbong ng manok. Yung isol. Lakay, mahirap yung tumbong ng manok. Aba, masarap din yun. Yung isol, sa Bacolod chicken. Sarap niya. Sa Bacolod, isol naman. So, tumbong ng baboy. Tumbong ng baboy, Lakay. Yun yung pinaka-masarap at pinupuntahan. Dinadayo ng mga tao dito sa DJJ Ikri Tumbungan sa Moriones. Pero Lakay, nakikinig ba sila? Atong katabi ng tumbungan, nandito yung sa meron namang prutasan. May tumbungan, may prutasan. Pero meron tintibihan. Aba, may nakasabit na, ano yan? Oh, iPad. Tablet. Tablet. Pangalan mo po, tita? Josie Amador. Josie Tita Amador. Josie. Palagi ba kayo nakatune in sa DZRH? Opo. Dito kay Deo Makalma. Wow. Ang daming bayan. Ayun. Maraming salamat po. Ayan. Bigyan ka agad na 1,000 si Bigyan ate. agad ng 1,000. Ayan, pambili ng tumbong. 1,000 pesos! Ikaw ba gusto pang lalong gumanda, Ate Josie? Ayan. Lalo kang gaganda kapag suot mo DZRH t-shirt. Ayun. Bigyan mo pa ng grocery yan. Hindi lang yan. Dahil meron ka pang DZRH grocery. Yan. Hawakan mo maigi, mabigat. Ano mo sasabi mo? Mabigat? Ba't di marinig si ate? Di marinig si ate, Sherwin. Ano nga masasabi, nanay? Maraming po salamat sa DZRH. Ito, araw-araw po, 24 oras namin papanoorin, papakinggan. Ayan. Maraming salamat, Thank you ate. po. Merry Christmas. Teka muna. Merry Christmas. Ba't wala yatang vitamins sa Sherwin? Oo nga. Lakay, naubusan tayo ng naubusan ng vitamins ngayon. So, abay, magpapalakas pa tayo. Aba, parang nante, Mr. Winston ko, sir. Ayan yung Naubusan ating na ng vitamins. Kailangan po ng vitamins. Lakay, tignan mo si ate. Tignan mo, namumutla ang closet. Kailangan niya ng vitamins talaga. Naglipistik lang yan. Bago umirin. Ayan, ate, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat, Sherwin. At ako maraming salamat sa lahat mga nagtutok sa DZRH. Mga kayo nagsusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alfaro. Stand by, Let Narciso. Damdamin Bayan. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. RH number 1. Bayan. Oras, Sister L. It's
8:56. Bago natin tawagin ang report mula sa Malacanang mula kay Let Narciso, ayan, bakit tatlo-tatlo pa ang ginawang caretaker ngayon? Bakit? Alam naman tiwala ang ating Pangulo kay Vice President Inday? Baka lakay nag-a-assist lang. Ganon ba yun? Kailangan ng backup. O wala bang ginagawa ang Vice President pagka nawawala ang Presidente? Meron namang ginawa. Nagpatawag ng command conference minsan, di ba? Ayan. Pero bati mo natin si Kuyang Dado Melegrito. Good morning, Kuya. Ha? Kuyang Rodan Deliso. Ayan. Oy, si Dr. Ruela Aguila. Ha? Dr. Ferdinand Pagdilaw. Oy, Kuyang Noble Doming de Asis. At si Kuyang Robin at ating Christine Go. Ayan. At si Mr. Michael is my guy. Ay, hello po, Sir Magkano Michael. ang palitan ng dolar ngayon, Mr. Michael is my guy? Ayan, si Amag Wishart, si Rona at Babet Naidas dyan sa Davao City. Kuyang Alex Flores, ayan, idol, ayan, Kuyang Hill Kiambao. At, parang Vic Lima, good morning pare ko, Eugene Cruz at si parang Noel Rodriguez. At si Kuyang, si Kapitan Elsa Bartolome. Hello ka, Els. Ayan, Message good nga morning. pala. At kay Kuyang Dennis San Na-miss Juan. ka daw niya, Lakay. Ganun ba? Oo nga. Sabi niya, pakisabi kay Mayor, na-miss ko siya. Hehe, sabi ni ka, Els Bartolome. Oo nga po. At Sir Aman Tosino, hello po. Na-miss ko rin po kayo. Ayan, at medyo nalibang lang kasi tayo sa mga Saan ka nalibang? Sa yung mga nagsusiming sa Waikiki. Ganun pala doon, Sister El. Bakit, Lakay? Sige nga, chika mo nga sa akin ng ver light yan, Lakay. Ang daming puwet. Lakay na mo kasi naman. Sorry. Diyos ko. Alam mo. Kaya pala nasunog ka. Ikaw mo. naman dapat sabi ko sa'yo, Lakay, naglalagay ka ng, tawag dito? Na sunblock. SPF 50. Ayan. Sandali lamang at alam mo natin yung report ni Teka. Andyan ba si Professor? Oo, sige. Nasa ating linya po mabigyan ng isang political analyst, international studies professor sa De La Salle University, si Professor Renato De Castro. Alamin nga natin kung ano ang kanilang pananaw. Pag-aaral po mabigyan dito sa pakisama, pagdalo ng ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos sa Trilateral Summit sa pagitan ng Amerika, Japan at Pilipinas doon sa White House. Ito ba ay maganda? Hindi maganda? At ano ba ang dapat nating stand sa issue ng West Philippine Sea? Professor Renato De Castro, sir, magandang umaga po sa inyo, Prof. Magandang umaga naman po at maraming salamat po at binigyan niyo ako ng pagkakataon na pagtalakayan po sa inyo. Oo, yung mga magandang lalaking katulad mo, Professor, kita mo, ganda lalaki ni Prof. Parang boy next door lang, ano? Dad na ho. Siguro picture yun ng college pa yun. Ay, pa ho eh. May buhok pa ho. Anyway, Professor Renato De Castro, sir, ano po ang pananaw niyo? Tama po ba ang pagsali na ating Commander-in-Chief, Pangulong Marcos, dito sa Trilateral Summit sa Amerika? Kasama po ang leader ng Japan at Amerika, Professor, sir. Ang sagot ko dyan, hindi lang ho tama, kundi nararapat po at kailangan po. Kasi ang implikasyon ho niyan, pinag-uugnay ho natin ang dalawang alyansa. Okay. Importanteng alyansa ho dito sa tinatawag natin sa Indo-Pacifico. Ay yung tinatawag natin Philippine-US Mutual Defense Treaty at of course yung talagang sinasabi nga nila, yung bedrock ng US military presence ho dito, yung US-Japan security relationship. So pinagdidikit po natin yan. Meron na ho tayong ang Pilipinas at Japan ay alay ng US. Tapos ho tayo may security partnership with Japan. Pinatitibay ho natin yan. Kumbaga nagkakaroon ho tayo yung triangular security relationship sa tatlong bansa. Isa ho dyan yung Estados Unidos, the only superpower in the world, plus of course Japan, which is a major maritime power ho, at of course ang Pilipinas po. Hindi naman kaya ma-agitate ang China dito, Professor De Castro, sir?
unang-una ho, kahit ano hong gawin natin na agitate on China. Kaya ano hong bago? At unang-unang tanong ho dyan, no, bakit ho ba may sigalot, may gulo at may tension ho dito sa region? Ang punot dulo niya ng China. Ang ginagawa ko kasi ng China, gagamitin ko yung termino ni Secretary Gibo Chidoro, sinasako po ang South China Sea, West Philippine Sea. Nakikita ho natin yan sa paglabas ng China ho ng mapa. Last September 2023, nung nilabas ho ng Ministry of Natural Resources nila, nandun ho, tignan lang ho natin yung dating 9-dash line, ginawa na nilang 10-dash line. So, kaya ho, in fact, nagkakaroon ng talagang pagkakaroon ng ugnayan ng dalawang security relationship, dalawang alliances, at pagpapatibay ho ng security relationship ng tatlong bansa, dahil ho, inaharap po natin yung talagang quintessential security challenge ho dito, yung pananako po ng China at paggamit ho in a way ng dahas, lalo na sa Pilipinas po. Yun, dito sa sitwasyon na ito, Professor De Castro, sir, so ano po ang dapat gawin ng ating pamahalaan? Anong klaseng tulong po ang hingin natin sa Japan at Amerika kaugnay dito sa ganitong pambubuli sa atin ng China, Professor, sir? Last September ho, naglabas na ho tayo ng tinatawag natin national strategy ho natin. Ito yung tinatawag ho ni Secretary Gibo Chidoro ho, yung Comprehensive Archipelagic Defense Concept. Ang unang-una ho, no, importante dapat natin intindihin, ang pananaw na ho natin sa larangan ho ng security, hindi na ho domestic, hindi na internal. Hindi na yung communist insurgency, yung Muslim secessionist movement. Ang tinitignan na ho natin panlabas, ang nangyayaring panglabas ho doon, at ang orientation na ho natin, lalo na sa pagtingin ho natin sa sandatahang lakas, ay mag-shift na ho tayo na sa Army-driven, magpo-focus na ho tayo sa Navy at of course sa maritime domain. Sa larangan ho niyan, mag-gastos ho, mag-shift ho tayo. No? Kumbaga, nagpapaayos ho kayo ng bahay, suddenly sabihin nyo, tapos na natin pagawin yung loob, dapat na natin gawin yung labas at maglagay ho tayo ng bakod. Kasi pinapasok tayo ng mga magnanakaw. Pupin yung ating bakuran at yung ating front and backyard. So napakalaking gastos ho niyan. So dyan ho papasok ho talaga yung importansya ng assistance sa dalawang malaking bansa, Japan at US. At link din ho dito, hindi lang ho tinitignan ng ating Pangulo to sa larangan ho ng national security, military security, tinitignan niya ho to sa larangan ng tinatawag nating economic security. Dapat ho natin palaguin ang ating ekonomiya, dapat ho natin pagtibayin ang ating ekonomiya para palakasin ho natin ang sandatahang lakas ho natin. So kasama rin ho dyan, aside from pag-uusapan ho nila yung nangyayari dito sa Indo-Pacific region, sa issue ng maritime security at yung importansya na tinatawag natin free and open Indo-Pacific, magkakaroon tayo ng region na malaya ho tayo at walang nananako po. Importante pag-uusapan rin ho nila yung aspeto ng ekonomiya, no? Na-discuss na ho nila ang mga pag-uusapan nila. Unang-una ho yung critical infrastructure. Dapat natin magkaroon ng investment sa infrastructure. Pangalawa ho dyan, yung importansya ho ng production ng semiconductor chips. Kasi tatlong bansa lang ho ang nagproduce niyan. No? Very strategic ho yung semiconductor ho. Taiwan, Netherlands, at of course South Korea. Tinitignan ho natin ang possibility na pumasok ho tayo, maging pang-apat ho tayo na major industrial hub sa pag-produce ng semiconductor chips. Kasi marami ho naman yung ating manggagawa at of course very motivated ho yung manggagawa natin. Pangatlo ho, yung importansya na tinatawag ho natin cybersecurity. Na hindi ho nabibreach yung ating security, tapos digitalization of our economy. At panglima ho, yung importansya ho, yung tinatawag natin critical raw materials natin. Na hindi ho na dapat nating ibenta ho, no, sa labas. Katulad ng nickel, copper, iron, pwede ho natin i-process yan dito at gamitin ho natin sa pagpalago ng ating ekonomiya. So, hindi lang ho yan sa larangan ng national security, importante rin ho, bibigyan din ho nila pansin yung importansya ng economic security. At yan ho pumapasok yung importansya ng technological assistance at lalo na ho investment po mula sa Estados Unidos at sa bansang Japan ho.
Professor De Castro, sir, nabanggit po natin nabanggit mo po kanina na kahit ano namang gawing aksyon ng Pilipinas, lagi naman po na-agitate itong China, parang lagi po silang triggered sa lahat ng ginagawa ng Pilipinas. Ginagawa ho natin. Magtayo lang ho siguro tayo ng barangay tanod post sa Batanes, so magagalit na ho sila. Di ba ho, nung in-announce ni Secretary Gibo Chidoro na dapat natin at least palakasin natin yung military presence na natin sa Batanes. Batanes. Opo. Prof, yung mga ganito, hindi po pa kaya ito magpalala na naman lalo at naalam naman po natin sunod-sunod po yung mga insidente ng bullying, harassment na nararanasan ng tropa ng gobyerno or kahit naman po hindi yung gobyerno, yung PCG. Tuwing sila po ay magsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, dyan sa BRP Sierra Madre. Sa inyo pong pananaw bilang isang political analyst, bagamat alam naman po natin parang logic na po yung nangyayari na lahat na lang ng ginagawa natin ay hinaharang ng China. Pero yung mga ganito po kaya, ito trilateral meeting, yung mga ganito pong ginagawa ng ating gobyerno para po syempre sa nabanggit nyo po sa pagpapalakas ng ating ekonomiya at iba pong aspeto na para mapaganda ang ating gobyerno. Ito pong mga ganitong aksyon baka po magpalala lalo at mas tumindi pa yung mga aksyon na ginagawa ng China against our troops pagdating po dyan sa West Philippine Sea. Babalikin ko lang ho yung sinabi ko. Ang punot dulo ho ng gulo at tension yung ginagawa ng China. So kung magkakaroon man ng increased tension, ayun ho yung reaction natin sa ginagawa ho ng China. Kasi kung wala ho tayong gagawin, wala tayong kilos na gagawin, walang magkakaroon ng tension hindi ho mag-stress din ng China. Kukontinue sinyo yung pananakop niya po. So, gano'n talaga. Talagang gano'n. Kumbaga, tinasok po tayo magnanakaw, tapos nagsisigaw ho tayo, tumawag ho tayo ng barangay tanod, nagalit pa ho sa atin yung magnanakaw at sinabi, nagpo-post ka ng gulo. Ayan. Ano yung sitwasyon? Sabi ng dating Pangulong Digong, ba't daw tayo makipag-away sa China? Baka mamaya, unang-una, di naman natin kakayanin. Oo. Ang lit nating bansa. Ano ho, papayagan na lang ho natin na i-deploy ho ng China tayo ng ating exclusive economic zone po ba? Makikipag-deal ho tayo sa China ho, samantalang sinasako po at ginagamitan ho tayo ng dahas ng China ho. Kaya ano na lang ho sinabi ng ating presidente nung na-raise nga ho yung issue ng gentleman's agreement, it is simply horrible. Ayan. So, papalag. Kung di tayo papalag, hindi natin pagtatanggol ang ating tingin natin nararapat. That is simply horrible and cowardly po. Ayan. Tsaka hindi lang po yan. Kung hindi tayo papalag, lalo tayong gigipitin. Ayan. Kayang-kaya palang utuin ng mga to. Kayang-kayang ibuli. Kinakaya-kaya. So, kahit malit na bansa tayo, kailangan pong manindigan po tayo, Professor De Castro, sir. Opo. Ayan. Professor De Castro, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you and good morning. Thank you po, Prof. Okay. Professor Renato De Castro, mahibigan, political analyst at international studies professor ng De La Salle University. Alam mo, Lakay, meron dito nag-comment. Ano Magandang sinabi ni Mitch Sia. Sabi niya, nasa pambansang awit natin. Sa manlulupig, di ka pasisiil. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Naman, diba? Tama naman, kung hindi tayo manindigan, para saan pa yung soberenya natin. At dapat lang na ipagtanggol din natin ating sarili. Ayan, parang pambubuli lang sa eskwela yan. Ayan, hanggat hindi ka natutong lumaban, bubulihin ka lagi. Gagawin kang suki. Ayan, so dapat lang at kung sino mga kakampi natin, doon tayo hihingi ng tulong. Alamin nga natin ang report mula kay Let Narciso mula sa Malacanang. Ayan, ang Pangulong Marcos dumating na sa Washington, D.C., US of A. At bakit tatlo ang ginawang caretaker ng Pangulong Marcos? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay na sa Washington, D.C. na nga sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga miyembro ng Philippine delegation para sa trilateral meeting sa Estados Unidos at Japan. Ayon sa Presidential Communications Office, mag-aalas 8 ng gabi oras sa Amerika nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo sa Joint Base Andrews sa Maryland. Sinalubong ang Pangulo ng U.S. officials at mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Dadalo ang Pangulo sa trilateral summit nila
nina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para sa layuning lalo pang mapalakas ang economic at maritime cooperation ng tatlong bansa. Bago lumipad kahapon, binanggit ni PBBM na ang pagpupulong na ito ay karugtong ng nauna ng meeting sa pagitan niya at nina Prime Minister Fumio at US Vice President Kamala Harris sa Jakarta. Lakay? Yan, okay. Ilang araw ang Pangulo Marcos sa Amerika? 2 araw lang, Lakay. Okay. Dalawang araw lang. So ano daw ang inaasahan natin doon? All out ba ang support ng Amerika at Japan sa atin dito sa ating pagtatanggol sa ating karapatan sa West Philippine Sea? Kasama yan, Lakay, sa inaasahang matatalakay. Pero ang binabanggit, hindi lang naman ito tungkol sa maritime cooperation sa usapin ng West Philippine Sea, kundi sa pangkalahatan, maging sa economic cooperation para makinabang lahat yung tatlong bansa, Pilipinas, Amerika at Japan. Ayan. Bakit tatlo ang ginawang caretaker ng Pangulong Marcos sa kanyang pag-alis sa Miss Let? First time na mangyari ito sa kasaysayan ng Philippine politics. Pero sabi ni PCO Secretary Cheloy Gracil kahapon, Lakay, ganoon naman daw talaga ang arrangement kapag umaalis ang presidente. Ang caretaker ay si Vice President Sara Duterte na tumatayong chair at nakaalalay sa kanya si Executive Secretary Lucas Bersamin at ngayon pati si DAR Secretary Conrado Estrella III. Siguro kasi ngayon lang, Lakay, na may nabanggit na iba pa na kasama si ES at saka si Secretary Estrella. Noong nakaraan kasi kapag tinatanong natin yung kung sinong caretaker, palaging ang nababanggit lang ay si VP Sara. Pero marami sila. Oo, Lakay. Kaya di ba pag tinatanong mo, Lakay, dati si VP Sara ba kapag caretaker nag-opisina sa Malacanang? Hindi naman talaga, Lakay. Actually, ang nandun ay si ES. Ayan. Anyway, first time lang kasi officially na in-announce na ganito ha? Tama, Lakay. Tatlo ang caretaker. Bagamat meron na pala even before Miss Let na ganyang arrangement. Ayan. Kasi parang hindi maganda ang dating parang ang dating parang walang tiwala ang ating Pangulo sa kanyang Vice President. Pero sabi lang kaya, it's always been that way. Ayan. Okay. Hindi lang nabanggit yung mga ibang pangalan nakaraan. Yun naman pala Ayan. Anyway, maraming salamat. Teka muna. Akala ko kasama ka doon. Ba't ka naiwan? Miss Let, ba't nandito ka? Ang malas mo na sa raffle. Ang malas mo na sa bunutan. Oo, nag-small plane lang si Presidente, Lakay, kasi 2 araw lang siya doon. So maiksi yung biyahe, tapos meeting lang talaga yung ipupunta niya. Kaya, yun, maliit na aeroplano lang. So balikan lang siya. Parang gano'n, Lakay, pero mga 2 araw, Lakay naman. Gano'n ba? Lang kasi, 2 days. Di ba siya dadaan ng Hawaii? Hindi, Lakay, hindi. O kaya nga yung ibang mga miyembro, Lakay, ng gabinete na kasama sa delegasyon, nag-commercial lang din sila. Commercial flight. Kasama ni Presidente. Oo nga naman. Kaya biyahe sila ngayon. Oo nga naman, dapat magtipid sila. Nakiremit yung Presidente. Okay, maraming salamat Miss Leta mula sa Malacanang. Balik sa inyo, Lakay, at Sister El. Kala ko dadaan pa ng Makiki Heights Ayan, yung tinihan nila sa Hawaii. Ayan, Makiki Heights doon sa tuktok ng bundok. Oo. Nag-stay ba sila doon dati, Lakay? Oo, doon sila nagtago? Ay, hindi na magtago. Nag-stay. Sorry sa word. Ayan, doon sila nag-stay. Ayan, nung nagpunta doon, interview natin si First Lady Imelda Marcos noon doon sa labas ng mga mansion. Oo, ayan. Ay, may overlooking view. Overlooking, ayan. Kitang-kita mo ang Honolulu, Hawaii. Damdamin Bayan. Sandali lamang at meron tayong flash report. Flash report. Flash report. Ano nangyari sa unemployment natin? Nako, Lakay, ang unemployment rate sa bansa nitong February ay bumaba.
Ayan, bumaba sa 3.5%, 1.8 million po kumpara sa 4.5% o 2.15 million noong January. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Matutuwa si Labor Secretary Benny Laguesma na naman nito, ha? Standby, UL Reyes sa mahaganapan sa Metro Manila ngayon. Daming bayan. Babalikan po natin lang pang mga issue. Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Sandali lamang, Justice Sama. Baka may mga kamag-anak kang nabiktima rito sa ating ibabalita. Wala si Deo Macalma. Kulang ang almusal ko. Dahil ang balita natin, mabigan na sumbong sa atin ng mga taga-Hawaii, ng mga Pilipino. Anong sumbong sa Ilacay? Merong isang kilalang-kilala si Sir Ella na real estate developer. At may-ari ng hotel dito sa Metro Manila, Sister Ella. Abay, nagpunta sila sa Hawaii. Ayan. At hinikayat ang mga Pilipino doon na mag-invest dito. Ayan. Okay. At ano nangyari? Abay, nangyari, wala. Fully paid na wala pa rin. Naalala mo yung issue natin ng mga naluloko, yung mga nag-i-invest tas hindi naman nakatayo. Yung mga building, ganon. Naalala mo yung Global City, Sister M? Lakay, Parang ganun ang nangyari po, mabigan. Kaya mamaya po sa ating pagbabalik, kung may mga kamag-anak po kayong ganito, ayan, hindi lamang sa Hawaii, ayan, sa abroad, sa Amerika. Baka pati dito po sa Pilipinas, mabigan, baka naloko po kayo, ha? Abay, mamaya, ihintayin nyo at babalikan natin yan. Daming bayan. Buti man lang sana kung ang problema lang hindi po panluloko. Ayan, kung problema lang blood sugar level, okay lang yan. Ayan. Pero kung ihi kayo ng ihi, mga kaibigan, pumapayat at laging gutom ba ang pakiramdam, abay, maaaring diabetes na po yan at pwede mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Kaya dapat po mag-regular exercise, mga kuya, ha? Mga lola, ha? Proper diet, uminom ng resetang gamot na bigyan ng doktor at samahan ng Cogent DB+. Ang Cogent DB+, ay isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs. Nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Kaya kuya nga Jer Odi Japana, ha? Ayan, birthday boy General Chris Laksa, ha? At happy birthday din nga pala kay Mista, Attorney Sig Fortune. At isa pang Mista, ayan, Congressman Richard Goma Gomez at Mista Bam Hamorado. Binabati ng PMA Sandigan 82. At si Mr. Ray David o Mr. Rod, happy birthday sir, ha? Long time no see. Binabati ka ni parang Eli Saludar at ni Milky, ha? At si Brother Romy David, dating administrator ng National Food Authority. Buti pa nung siya ang nasa NFA, siya ang NFA administrator, Sister L. Walang problema sa bigas, walang problema sa palay. Ayan. Dapat ganyan yung mga nilalagay na opisyal. Dapat yung mga binabalik na opisyal. Ha? Pero ang Cogent DB Plus, mga kuya, isang herbal supplement na may taglay na siyam na Ayurvedic herbs at nagbibigyan ng nutritional support para pagbutihin ang blood sugar level natin. Palakasin nating immune system para magbigay proteksyon sa ating vital organs, lakas ng katawan para malabanan ang komplikasyon dulot na yung diabetes sa natural na paraan. Sa Cogent DB Plus, malakas ang depensa mo laban sa diabetes. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug at Watson's Drugstores nationwide at online na rin sa Shopee at Lazada. Daming bayan. Oras, Sister L. 20 minutes after 9. Bayan. Oras, Sister L. It's 9:26. Ang bilis naman ng oras.
Oy, sa mga senador, good morning po sa lahat ng mga senador. Baka kilala po niyo itong si Rigor. Joaquin Rigor. Si Rigor. Bakit ka naman tumakbo, Rigor? Teka muna, siguro Batanggenyo ito, ha? Bakit lakay? Merong kilalang Rigor, taga Batangas, Ayan, si Reggie Rigor. Ay, kumusta ka na, Reggie Rigor, ha? Abay, ito po yung driver mahabigan nung Toyota Land Cruiser na kulay itim. Na may plaka nga number 7. Na hinuli po dyan sa bus lane sa Mandaluyong EDSA kanina umaga. Abay, binuksan lang ng kapiraso yung bintana sa driver side. Ibinigay po yung kanyang driver's license pero tinakbuhan. Ayan po mahabing nasa pagkabot, RSTV. Marurot. Heavily tinted yung kanyang sasakyan, no? Brand new na Toyota Land Cruiser. May ibang penalty pa yung ginawa niya na yan. May sanction po yan. Ang tanong dito ay... Sinong sakay? Una, sino ang sakay? Kasama ba yung senador nga ba yung kanyang sakay? Kasi 7 Oo. Baka misis, baka malengke. Nasa bus lane. O kaya maghatid ng bata sa eskwela. Malilate na. Kaya lagi, sabi nga namin nung nakaraan, kung gusto mo dumaan sa bus lane, sumakay ka ng bus. Ganun. Anyway, ang pangalan po ay Joaquin Rigor. Abay, siya po ay ang address ay number 8 ba to? Number 6, ha? Number 6. 8. 6 ba to o 8? Hindi ba visible lakay? Double check medyo ko nga. Medyo malabo. Number 8 or 6 ito, ha? Hindi ka gawa sa recto ito. Ayan. Oo nga lakay. Siguro kailangan din ma-check yung... Teka. May street bang Boston sa Cubao? Ayan, alam ko New York ha? Ayan, ang address po niya mahabigan ay sa Boston Street, Cubao, Quezon City. Siya po ay ipinanganak noong katatapos sila mag-birthday. January, February, March. Teka muna, birthday niya ngayon, Sister El. March 11, no? April na tayo ngayon. April. January, February, March. Tama, birthday niya ngayon. Birthday niya ngayon. Kamalas mo naman, boy, ha? Birthday mo, nahuli ka pa. Bata pa. 1992. Bata pa. Siya ay ano pa lang. Ilan taon siya? 1992. 32 years old siya ngayong araw. Baka expired na ito. Kailan ba expiration ng lisensya niya? Naku, tama, expiration ngayon. Kasi birthday niya ngayon, lakay. Dapat magre-renew na siya. Paano ka pupunta ng LTO niyan? Wala yung lisensya mo. Kaya, hindi, Sister Ella. Kaya pala ibinigay niya yung lisensya niya. Ngayon ang expiration ng kanyang driver's license. Ha? Dapat renewal na siya ngayon. April 11, 2024. For renewal, lakay. Baka pwede siguro sabihin sa LTO, hindi, nawala Papagawa na lang ng affidavit of loss. Birthday mo pala ngayon, Joaquin Rigor. Ayan, pakisabi po sa mga nakakilala, kaibigan ni Joaquin Rigor, happy birthday. Oy, lakay, may binati kang happy birthday. Batiin natin pala ang happy birthday ang Batman ng Pinas. Si Mark Santos, lakay. Yung nagpunta rito sa atin na may sasakyang naka-costume ng Batman. Oo, tsaka yung sasakyan niya na katulad na kay dating Pangulo. Yun. Batmobile. Ayan, yung tatlo ang gulong. Yung naka-modify. Happy birthday kay Mark Santos. Ayan, Mark Santos, Mr. Batman, happy birthday pare ko. Ayan, nanonood sa atin. Oo, naka-tune in siya sa atin, lakay. Ayan, si Superman, nanonood ba sa atin? Spider-Man. Wala pa akong na-meet na Spider-Man tsaka Superman, lakay. Okay, sandali lang, ha? Sandali lamang, Boy Gonzales, standby, Yuel Reyes. At ito'y makinig po kayo mga kaibigan sa mga nag-i-invest sa mga condominium. Naku, importante po ito, lalo na sa mga overseas Filipino worker. At hindi lang yan, baka dito po mga kaibigan, alam po ba ninyo na maraming mga Pilipino ang nabiktima na isang real estate developer at may-ari po ng sikat na hotel dito sa Metro Manila ang nakapambiktima ng mga kababayan natin doon sa Hawaii. Ayan. Abay, ito nga po, maibigan,
Ito yung mga papeles na to, binigay sa akin ng mga complainants, si Sister yan, L. May mga resibo ka pala dyan, Lakay. Ayan. Ito yung mga contract to sell. Ayan, investment. Ayan. Anyway, itong real estate developer na may-ari po ng hotel dito sa Metro Manila, Mahabigan, sila po ay nagpunta sa Hawaii noong 2007, Sister L. Tagal na, Lakay. 2007 pa. Yes. Ito nga, may mga picture pa sila rito. Ayan. Babanggitin natin yung pangalan mamaya. Naku, kilala yan, Lakay. Ay, kilala. Sabi ko sa iyo ha? Kaya siguro nagtiwala yung mga... Oo, kasi sikat, Lakay. Yes. Trusted nga ng mga tao kumbaga At saka ang nangyari kasi nung pumunta siya doon, may mga kamag-anak siya doon sa Hawaii. Tapos siyempre kababayan, ayan, nagrenta na isang place doon sa Hawaii, parang event place o kaya na parang parang travel tour, parang shopping promote yung kanilang project dito sa Metro Manila, Sister So parang L. nag-organize ng isang gatherings Lakay para mag-encourage ng mga investor. At ayon po sa ating tinanggap na complaint, sila ay pinuntahan doon noong noong 2007, Mahabigan. Kaya marami po dito sa mga biktimang kababayan natin, sila, Sister L, ay fully paid na. Ayan, pero ngayon hindi na makontak po ang management. Ayan, hindi na sumasagot. Ayan. At yung iba naman, binobola-bola pagka nagpupunta sa Pilipinas. Abay, pinatitira ng isang gabi, 2 gabi sa hotel. Ayan, pero wala yung project, Sister L. 2007, Lakay, alang taon na yan? Bali 17 years? Okay, tama ba ako ng computation? Hindi lang. 2024 na tayo ngayon. 2007 minus 2024 natin. Tama, Lakay, 17 years. 17 years. Kita mo, Mahabigan. 17 years po, Mahabigan. Sabi nga ng ating mga nakausap doon na Sister L, sila ay nagtipid ng kanilang gastusin. Sila ay nagbabayad ng $1,000 plus dollar per month para makabili ng unit dito sa condominium na ito, Sister L. Abay, yung kilala ko, etong ang pangalan ni spouses. Shirley and Wilfredo Dagimol. Ayan. Alam mo kung taga saan ito, Taga saan? Taga Barangay Pagdilaw, Quezon. Pinili, Ilocos Norte. Kala ko Pagbilao. Pero nandun Ilocos. Yes, pero sila ay nandun ngayon sa may Kapole, Malahuna Lupa, Kapole, Hawaii, US of A. Ayan, contract to sell. Abay, mantakin mo, Sister L, sa ganda ng paliwanag po, Mahabigan, nitong real estate developer, may-ari ng hotel, abay, bumili sila ng mag-asawa ng 2 units. 2 units? Magkano ang presyo, Lakay? Pre-selling yan, Lakay? Pre-selling kasi... Pre-selling yan. Dahil maganda ang lugar, malapit sa commercial center, Sister L. Ilang milyon? Pre-selling, umabot ng... more than 3 million per unit. Ayan. Malaki-laki. Malaki-laki yan. Medyo malaki kumpara mo dun sa ibang nagpi-pre-selling ng mga unit. At saka Sister L, biro mo, blood, sweat, and tears. Oo naman, Lakay. Dugot pawis ng ating mga kababayan doon. Pagkatapos maloloko. Pinaghirapan po yan. Pinagpuyatan, lahat-lahat na ng pagod. Abay, sila ay nagbayad. At nung makabayad na, Sister L, abay, hindi na makontak. Tinatanong, siyempre, uwi sila rito. Ayan, tinitin, asan na yung condominium? Ayan, eto nga rito, ang unit bang kinuha dun sa unit ay, ayan, contract to sell purchase of unit numbers 1101 and 1102. Ayan. Gaano kalaki-laki? Ang ilang square meter kaya yan? Malaki-laki, Sister L. Merong 30 square meter, 40 square meter. So, depende. Anyway,
para to cut the long story short, ika Sister L, ang may-ari, ayan, ang real estate developer po, mahabigan, na nagpunta sa Honolulu, Hawaii, kasama ang kanilang mga officers para maghikayat ng mga investors. Ayan, yung kasama yung sales administration manager. Naku, babae. Maria na naman. Bakit ganon? Kotang-kota na yung si Maria. Alam mo si Maria, dati nung bata pa ako, inihahalimbawa yan si Maria sa dalagang Pilipina. Yes. At saka si nanay ni Jesus Christ. Ayan. Si Virgin Mary. Virgin Mary. Ayan. Ang pangalan po ng Sales Administration Manager na nakapirma rito, mahabigan, ay Maria Res L. Moreno. Ayan. Abay, may kasama pang parking lot yung iba, Sister L. Oo, mas mahal yan dahil may parking lot. Oo, milyon din yan. Ayan. At ito po, mahabigan, ang may-ari ng real estate developer, bakilala po ninyo, pakisabihan. Maawa naman dun sa kababayan nating mga Pinoy na nagdo-double job, triple job, Sister L, sa Amerika para makapag-invest, magkaroon ng sariling condominium dito sa Pilipinas. Ito pa ay Pacific Concord Properties Incorporated po, mahabigan. Ayan. At alam po ba ninyo kung ano ang mga properties ng Pacific Concord Properties Incorporated? Ano lakay? Ayan, babanggitin na natin, Sister L. Kilala ito ng mga, marami nag-hotel dito, ha? Marami lakay. Diyan sa Mandaluyong, Show Boulevard po, mahabigan. Alam po man nyo yung hotel na may kabahayo sa harapan ng hotel. Ayan. Ang pangalan po, mahabigan, ng developer, ang may-ari po ay yung Lancaster Hotel. Ayan. Diyan po sa Show Boulevard, Mandaluyong City, Mayor Abalos, Chairman, Secretary Benhar Abalos, sir. At alam po ba ninyo? Ayan. Abay, eto, mahabigan, ang gaganda pa nung kanilang mga posing, ha? Nung sila po ay pumunta sa Hawaii at hinikayat yung mga kabayan natin doon mag-invest, ha? Ang President, CEO, mahabigan, ng Lancaster Hotel, ang may-ari ng Pacific Concord Properties Incorporated. Bakilala po niyo ito at tinatawag din natin, baka siya ay nakikinig. Ang pangalan po, mahabigan, ay abay, bossing, bakit naman niloko mo yung mga kababayan natin? Abay, kababayan ko ba yung iba? Ayan, classmate ko pa yung iba, Sister L. Kawawa naman, lakay. At saka, ang tagal na niyan, lakay. Kaya ba't wala pa rin silang aksyon? Kaya nga, nung malamang andun ako, eto kaagad ang isinumbong sa atin, Sister L. Abay, pakipaniwagan nga sa DZRH classmate. Sabi nung kasama natin doon na baka maantig naman yung nanloko sa amin. Hinikayat kami mag-invest, pagkatapos nung fully paid na, wala na. Abay, wala pala. So lakay, yan bang hanggang ngayon daw ay hindi pa rin na i-deliver yung mga unit? Hindi pa, Sister At kahit refund naman lang sana ng pera nila ay wala rin. Ayan, kaya panawagan natin doon sa may-ari. Ayan, babanggitin yung pangalan mamaya, ha? Yung President, CEO, abay, isolin na lang yung pera. Kaya alam mo, wala yatang pera, Sister. Alam mo kung bakit? Parang yung global city na binalita natin dito. Yun noon. Oo, dyan sa Tagaytay. Na 300 yata yung mga victims. Mga OFW din ang biktima doon, lakay. Nasa abroad, Japan, Canada, Saudi Arabia, Amerika, ayan, Dubai. Abay, kaya walang nangyayari yata. Ang walang kapital, Sister R, konti lang yung kapital. Ang inaasahan na pampatayo ng business siguro ay yung masisingil, yung maihulog ng mga investors. Kaso, nagbigay naman na pala yung kaya iba. Nga, siguro hindi kasya. Anyway, in short, Sister L, ang nangyari po, mabigan, nung pumunta sila dito sa Pilipinas, pumunta dun sa Lancaster Hotel, dyan po sa Mandaluyong,
hindi humarap yung may-ari, Sister L. Na naghikayat sa kanila. Nakakapanlumo naman yan, Lakay. Pinapaharap yung mga staff lang doon. Ayan, ang ginagawa, pampalubag loob. Sige po, mag-stay na lang kayo dyan na isang araw, overnight, 2 days, 3 days, for free. Ayan. Ang tanong nila, hindi namin itong kailangan namin. Nasaan yung unit? Nasa yung condominium building? Pinaghirapan nila yun Ang sabi, Sister L, ano daw, hinintay pa daw yung investment ng magiging partner na Korean company. Okay, tama. Di sana hindi muna sila nag-go. Kaya nga, ayan. So, mali na panluloko po ito, mabigan. Panluloko. Actually, Idol Senator Raffy Tulfo, abay, idinulog na rin po pala sa inyo ito. Ayan, sa isumbong mo kay Tulfo. Na sa isumbong mo kay Tulfo. Pero walang nangyari, Sister L. Kaya ngayon po, mabigan, aaraw-arawin natin ito, Sister L. Tatawagan natin hanggat hindi isinosoli yung pera. Ayan, kung hindi maibigay yung condominium unit. Ibalik ang pera. Ibalik ang pera. Ang pangalan po, mahabigan, ang President and CEO ng Pacific Concord Properties Incorporated, ang may-ari po ng Lancaster Hotel dyan sa Seo Boulevard, Mandaluyong. Baka po kilala po niyo ito, pakisabi ha. Maawa naman siya dun sa mga Pilipinong niloko nila dun sa Hawaii. Ang pangalan ay Mr. Ronald M. Lim. Ayan. Chinese. Ulitin ko po, ayan, Chinoy, Sister L. Ayan ang pangalan niya. Chinoy. Ang ganda-ganda pa ng ngiti dito sa sa picture nila dun sa Hawaii. Ayan. Inulit po natin, mahabigan, para po sa mga nakilala, kaibigan ng may-ari po ng Lancaster Hotel at Pacific Concord Properties Incorporated. Hinahanap po siya ng aming mga ating kababayan doon sa Hawaii. Actually, meron pa isang lawyer na victim dito, Sister L. Ay, talaga, Lakay? Grabe. Kaya kinoconsolidate ngayon yung kanilang mga complaint. Ayan, at sila ay pupunta sa Pilipinas at sasampa ng kaso. Itong President and CEO ng Lancaster Hotel, Pacific Concord Properties Incorporated, na si Mr. Ronald M. Lim. Mr. Ronald M. Lim, kung sino po ang kanyang mga kakilala, kaibigan, ayan, maawa naman po dun sa inyong mga biniktima, na mga kababayan natin na dugot pawis ang kanilang puhunan. Pagkatapos, wala. 2007 pa, 2024 na ngayon, wala pa. Wala pa rin. Walang hiya naman kayo, Bayan. Ay, naku, nakalungkot. Yan ang mga dapat kinakasuhan at kinukulong mga manloloko. Standby UL Reyes, standby Boy Gonzales. Oras, Sister L. 44 minutes after 9. Actimed Quality Generics, ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Boy Kulot tsaka ni Mr. Tony Lopez. Ang kalembang. Ang kalembang ng Manila Overseas Press Club Bell. Ayan. Kasi Lakay, ikaw lang ang nagbe-bell niyan ganun ba yun? Parang lagi manananghalian dito. Kasi di ba Lakay, kapag sa kampo ng mga sundalo, kumakalembang sila ng bell pag lunchtime. Inaalala ko kasi nung sakristan ako, akong taga-kalembang ng kampana. Ayan. Anyway, para po sa mga nakilala kay Mr. Ronald Lim, abay may furniture pala siya ng Business Mirror, Sister L. Ano nakalagay? 2015 siya na-feature Lakay At ang nakalagay doon ay siya ang father of Condotel Concept in the Philippines. Ayan, yan pala ay niloloko yung mga investors, ha? Abay 2007, mahabigan, hanggang ngayon, hindi pa natatayo yung condominium. Ang sabi diyan daw sa likod na ng Lancaster Hotel sa may Mandaluyong. Doon itatayo dapat. Doon itatayo. Ayan. Pumunta ng mga kababayan ko, asan dito? Ayan. Hindi iniintay pa yung investment na yung partner na Koreano. Diyos ko, 2024 na. 17 years na po Kung buntis yung nag-invest ngayon po ay binatilyo na yung anak. Ayan. Ay, Mr. Ronald Lim, para sa mga nakilala kaibigan ni Mr. Ronald Lim ng Lancaster Hotel. Ayan, kung hindi lang kayang i-deliver yung although na malabo na yata, dahil dapat i-turn over yan after 5 years yata, Sister L. 2007, 2024 na ngayon.
Asaan yung mga condominium unit? Bayad na yan, Mr. Ronald Lim. Mahiya naman po kayo. Damdamin Bayan. Nakatulog kayo mga taong ganito, Sister El, na ang daming niloloko, di ba? Oo, hindi sila nakokonsensya. Oo. Buti mala sana kung 5,000, 10,000, milyones ito, mga kaibigan. Oo, hindi naman po yan barya lang. Oo, pinagpaguran nila. Diyos ko pong mahabagan ha? Alamin nga muna natin ang report mula kay Yuel Reyes mula sa Mahaganapan sa Metro Manila. Metro Manila ngayon. Alamin natin ang Metro Manila ngayon, mga latest mga nangyari sa Metro Manila ngayon sa report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, Lakay, Sister L. Malapit ng buksan sa mga motorista ang Cavitex C5 Link Segment 2 o R1 Interchange sa ikalawang quarter ngayong taon. Ang 1.9 km expressway ay magkokonekta sa Cavitex Coastal Road mula Parañaque sa patungong Sucat, Parañaque. Inahasahang bibilis ang travel time ng 10 minuto. Samantala sa bahagi naman ng Maynila, pansamantalang mawawala ng kuryente ang ilang bahagi ng Paco at Malate, Maynila simula mamayang gabi. Ayon sa Meralco, kabilang sa apektadong lugar ang Basta Street mula Leverisa Street patungong FB Harrison Street, Philhigh GNS Incorporated sa kahabaan ng Angel Linao Street, Pablo Ocampo Sr. Street patungo sa ilang condominium at Taft Avenue. Ito'y dahil sa isasagawang line maintenance at line works sa Quirino Avenue, A. Mabini at Pablo Ocampo Sr. Sa bahagi naman ng Quezon City, dahil sa isasagawang pressure test, mawawala ng supply ng tubig ang Barangay Apolonio, Samson at Balingasa na sineserbisyohan naman ng Maynilad. Magsisimula ito mula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga bukas dahil sa isasagawang maintenance activities. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Yuel Reyes, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Metro Manila ngayon. Maraming salamat Yuel Reyes at update sa nangyaring sunog sa Moriones, Tondo, Manila. Puting Bato, Lakay. Puting Bato ba? Alamin natin, Lakay, yung update. Dahil tumbungan pa rin sa Moriones. Lakay, yung tumbungan. Na-mekos-mekos na. Oo nga pala, Sherwin, nakalimutan ko sabihin na mag-uwi ka ng pagkain niya sa tumbungan restaurant. Gusto mo ng tumbong? Masarap daw ha? Hindi mo. Pero alamin natin, Lakay, ito. Ano ba yun, Lakay? Akala ko pagkamahal mo. Sabi daw lang, kumakain ka naman ng puwet. Sabi niya, pagmahal ko. Ano ba yan? Pero masarap ang isol. Ako gusto ko isol. Ikaw ayaw mo na isol. Hindi ako kumakain, Lakay Parang nag-init bigla yung pakiramdam ko. Kaya nagkakasunog tuloy Alamin natin, Lakay, ito yung malungkot na nangyari kahapon, Lakay. Yung sunog po na nangyari dyan sa may Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Alamin natin ang update. Kumusta na ang sitwasyon dyan, ang kalagayan ng mga pamilyang apektado. RH29, Boy Gonzales. Boy. Dumating na rin dito, Sister El Lacadeo, yung mga tauhan ng Manila Social Welfare Department na Manila para mabilang kung ilan ang eksaktong pamilya ang nawala ng tahanan sa sunog na sa Isla Puting Bato dito sa Tondo, Manila kahapon ng hapon at naapula lang kaninang madaling araw. At ayon kay Barangay Chairman Anthony Igus ng Barangay 20 na nung nakalipas na mga bilang ng mga pamilya ay nasa 1,000 mahigit ang bilang ng mga pamilya, pero sa ngayon mabibilang ngayon niya, Lakay, ng mga tawa ng Manila Social Welfare Department at napakalawak yung mismong nasunog. Halos kalahati ng Isla Puting Bato. Yung mga bahay dito na single story ang tinupok na nga yung nasa pinaka-breakwater. Ang kailangan nila ay kay Captain Genesis Aliling, ang hepe ng Manila Police District Isla Puting Bato PCP, na mabuti na tatlo lamang yung nagkaroon ng minor injury.
at wala namang namatay o nasawi dito sa naturang sunog. Bagamat pahirapan ang mga pag-apula ng mga bumbero dahil sa makikitid yung kalye at binuksan na lamang ng ipinakapader na nag-uugnay sa Isla Puting Badot sa MICT. Kaya nakapasok yung ilang mga bumbero para mapula itong naturang sunog. At kailangan nila lakay yung mga yero, kahoy para pasamantalang itayo ang kanilang mga tahanan dito sa Isla Puting Bato. Pakinggan natin yung ilang segundong panayam natin kay Barangay Chairman Anthony Igos ng Barangay 20. Unang pangangailangan ng aking residente ay mga yero, kahoy para panimulan at patayo na yung kanilang mga nasunog na bahay. And then sana mabigyan kayo sila kahit tumot o banig or unan para maganda po itulugan nila sa sport complex, sa Delpan complex po. Kasi media lang sila sa sahig. Ang gamit nilang igahan, karton lang tsaka mga sako. At totally kasi lahat talaga na gamit nila, ubos, wasaw talaga lahat. Ilang pamilya po ulit? Pamilya na sunog. Si Chairman Igos ng Barangay 20, ang mga nasunugan. Ilang pamilya po yung nasunugan? More or less lakay, nasa 1,000 Wow. Pero binibilang pa ng lawak nga, ano? ng eksakto lugar. Kasi nung nakalipas na ng mga, sabi ni Chairman Igos, nung bigayan ng mga ayuda, ang bilang nila ay 1,000 megit. Matagal na yun, mga nasa 5 taon na. Ngayon ay binibili ng eksakto para malaman ng Manila Social Welfare Department kung ilang pamilya ang nawalan talaga ng tahanan. At 3 bahay, ang tatlong bahay, ang pinupok na nga po ay ayon sa Bureau of Fire Protection. Para sa kauna-una sa Pilipinas, di sa Richito, si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daming Malungkot naman. Papunta natin operasyon tulong dyan. Maraming salamat, Boy Gonzales. Good morning, Father Saldi Fababaer, ay Andrew Lee. At ganun din si ating Brenda Hosana at Kuyang Barney Hosana na yung mga bigat Hermana Hermano. Report mo lang kay Manang Milky. Direct fuel subsidy para sa transport sector na pondohan sa ilalim ng 2024 national budget sa harap naman ng patuloy na oil price hike. Detalye balita mo RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L, may ayudang matatatanggap ang mga public transport drivers para maigsa ng epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Congressman Luis Campos Jr., Vice Chairman ng House Committee on Appropriations, 2.5 billion pesos ang inilaan sa 2024 national budget. Ito ay sa pamagitan ng direct fuel subsidy para sa mga driver ng mga public utility vehicle, kabilang na ang tricycle, ride-hailing at delivery service drivers. Sabi ni Campos, may bukod pang pondo na 510 million pesos para sa financial assistance na mga magsasakang gumagamit naman ng mga produktong petrolyo para sa kanilang agricultural machinery. Noong nakaraang taon, ang mga modern jeepney at UV Express drivers ay nakatanggap ng tig 10,000 pesos. Base sa datos ng Department of Energy, as of April 2, nasa kabuang 820 na ang itinaas ng presyo ng gasolina at 450 naman sa diesel. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. O nga pala, Manang Milky, sabihan mo nga si advice mo si Congressman Brian Yamsuan, gumawa ng panukalang batas, Sister L, na lahat ng mga shores na dalampasigan ay dapat ay hindi pag-aari ng pribadong tao o kaya kumpanya. Alam mo sa Waikiki, Sister L? Lakay. Libre dun. Oo, lahat ng mga beaches dun, Sister L. Wala mga entrance. Wala, kahit tapat ng hotel yan, tapat ng mamahaling subdivision yan. Pwede maligo ang lahat ng mga tao doon, Sister L. Walang bayad. Dito lang yata sa Pilipinas may bayad entrance fee. Ayan na siguro dapat Congressman Brian Yamsuan ay gawahan ng bill na yung beachfront ba ng mga resort o kaya kahit na resort pa yan. Hindi nila pag-aari ng estado yun, ng gobyerno yung mga ano. Kaya hindi pwedeng maningil. Yes, hindi pwedeng maningil. Hindi
hindi pwedeng bakuran. Dito hindi pwedeng palagyan ng gwardiya na babarilin yung pupunta doon na maliligo doon sa tapat ng resort nila. Oo. Ayan, siguro yan ang dapat tingnan ngayong, lalo ngayong summer, Sister Ella. Na ang daming gustong maligo ang ating mahabayan sa dagat. O kaya dito sa Manila Bay. Hindi pa pwede maligo daw lakay. Mataas pa rin ang coliform level daw. Kaya nga siguro yan ang dapat matignan. Hindi natin natignan ha. Inaabuso tayo ng mga mayayaman. Your business is our business. Usapang negosyo lakay, discount grocery store na Dali. Aba, nakapamili ka na ba dito lakay? Alam ko Dali. Dali, di ko alam. Dali daw to lakay Mag-i-expand pa sila sa Luzon. Your business is our business report ni RH17, Nicole Lopez. Nicole. Dahil sa lumalakas na demand, mas palalawigin na ng discount grocery chain na Dali ang kanilang stores sa Luzon. Ayon kay Anja Groth Westrick, Director ng Strategic Supply Chain at ESG Officer ng Hard Discount Philippines, mag-i-expand muna sila sa Luzon kung saan target nilang magbukas ng 750 stores sa pagtatapos ng 2024. Sa ngayon, may 250 branches ang Dali sa bansa na may mga murang bilihin na pag-aari at ino-operate ng Hard Discount Philippines Incorporated. Sabi ni Westrick, malakas na sales, mababang margins, lalo na ang konsepto ng Dali ang siyang nagpapalakas sa negosyong ito. Dagdag pa ng opisyal, nililimita muna nila ang expansion sa Luzon dahil iba ang market characteristics sa Visayas at Mindanao, kung saan pag-aaralan pa nila kung magiging okay ang business concept ng hard discount sa ibang lugar. Kabilang kasi anya sa kanilang tinitingnan na dapat nakapwesto ang Dali stores sa mga matataong lugar at malapit lang dapat sa kabahayan. Sa ngayon, target ng Dali na magbukas ng ika-6 nilang distribution center sa Naik, Cavite bago mag-Hunyo. Sabi ni Westrick, nakatatanggap sila ng positibong feedback mula sa mga customer nila, lalo pat nagpapakilala sila ng kanilang mga brand. Ang gumagawang araw ng kanilang mga produkto ay local companies na sumasaklaw sa 60% hanggang 70% brands ng Dali. Pero sabi ni Westrick, may ilang produkto na mula sa Malaysia, China at Europe, pero mayorya sa kanilang ibinebenta ay Philippine-made. 2 linggo nga lang ang nakalipas nang mag-invest ng $25 milyong ang Singapore-based na Venturi Partners para sa expansion ng hard discount grocery store. Matatandaan din na noong Enero, iniulat ng Hong Kong-based media na BNN Breaking na gumagawa ng pangalan ang Dali sa Pilipinas na posibleng makalaban ng SM, Robinsons Retail maging ang Pure Gold. Una rito, nag-invest na rin ang Asian Development Bank sa Dali ng $15 milyong para rin suportahan ang expansion nito noong Marso 2023. Sinabi noon ng ADB na layon nitong maabot ang mga mahihirap na pamilya o low-income households at makalikapan ng trabaho dito sa Pilipinas. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa halagang 56 pesos and 49 centavos kada US dollar, habang naitala sa $90.55 ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole Lopez. At yan na mahibir ang kabuan nating mga brethren sa TM Kalaw Masonic Lads, mga kuyang, ha? Ayan, mamaya ang stated meeting natin. At yan ang kawan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. Hi Mama Yoli, Ma. Love you. Orasyon. Operasyon Tulong susunod na. Miss May Binauhan. Bye-bye. Unila.